program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Headlines. Babala ng constitutional crisis dahil sa Napoles List. Binara ng Malacanang. Pangulong Aquino, hinamong ipag-utos ang pagsusumite sa Senado ng mga dokumento na may kinalaman sa PDAP scam. Supply ng tubig sa mga irigasyon sa ilang lalawigan sa Central Luzon. 10 araw na lang tatagal. Mga Pinoy sa Saudi Arabia, pinasa sa ilalim sa MERS coronavirus screening bago umuwi ng Pilipinas. Balitang negosyo pangamba ng mga magsasaka sa Bulacan sa balitang pamemeste ng rice black bug o yung RBB sa ilang bahagi ng bansa, Pinawi. At balita sa ibayong dagat, isang mataas na politiko sa Spain patay sa pamamaril. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas! Magahon ng Martes na ngayon at 13 ng Mayo 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Live po tayo sa DZRS 1179 RMN Sorsogon, DWAR 103.9 RMN Palawan, DYHB 747 RMN Bacolod, at sa DXBC 693 RMN Butuan. Live international via Ustream. Search for RMN Manila. Ganun din sa WRMN New York, USA. At sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. RMN News Panahon. Ating panahon. Patuloy pa rin tayo ho'y makakaranas ng maalinsangang panahon ngayong araw. Ito po'y dahil sa HPA o yung tinatawag na ridge ng high pressure area na umiiral hanggang sa Luzon. Dahil dito ang buong bansa ay magiging maaliwalas ang panahon maliban na lamang sa mga pulupulong pagulan, pagkulog o pagkidlat, laranas na kung hapon o gabi. Mapaglaro pa rin ang temperatura sa Metro Manila sa pagitan ng 25 hanggang 35 degrees centigrade. Andyan pa rin ang araw natin, sumikat kanilang 5:29 at inaasang lulubog mamayang 6:16 ng hapon. Tiniyako na Malacanang na hindi magkakaroon ng tinatawag na constitutional crisis sa issue ng Napoles List o Napolist. Kasunod na rin ito ng babala ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson na malamang ay mag-collapse ang Senado dahil sa mayorya ng kasalukuyang mga senador ang sangkot sa pork barrel scam. Sinabi ni Communications Secretary Sonny Coloma na nakausap niya si Lacson at kinakatigan nila ang paniniwala nitong mahalaga ang integridad ng Senado at Kamara bilang mga institusyon ng pamalaan. Ay dahil dito iginit ni Coloma na dapat alamin kung merong konkretong ebidensyang maaring maging batayan sa pagharap sa usapin sa korte. Napoles magagamit sa politika ng administrasyon. Kasama natin sa balita, Kondibata. RMN Report. Naniniwala ang oposisyon na posibleng magamit sa politika ang Napolist o listahan ng mga dawit sa pork barrel scam. Ayon kay late Representative Ferdinand Martin Romualdez, posibleng magamit ito na panakot sa mga mambabatas at kongresista para sumunod sa gobyerno at mag-behave ang mga ito hanggat hindi pa nailalabas ang listahan. Pwede din anyang bargaining chip ito ng pamahalaan para makuha naman ng administrasyon ang nais na aprubahan agad ang Bangsamoro Basic Law. Gate pa nito, itigil na rin anyang pakikipaglaro sa Napoles at ilabas ng listahan dahil sirang-sira na ang buong institusyon. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Kondibata, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Pumirit din ang ilang senador sa sapina ng Senate Blue Ribbon Committee. Iginit ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat ding isapina ang mga dokumento ng Department of Budget and Management at Commission on Audit
na may kinalaman sa pork barrel. Hamon nito, dapat si Pangulong Noynoy Aquino mismo ang mag-utos nito para matukoy kung sino-sino ang dapat na nasa listahan. Ayon naman kay Senator Chis Escudero, bukod kina De Lima at Lacson, dapat ding ipatawag si Sandra Cam at pare-parehong isapubliko ang mga hawak nilang listahan. Ang hirit naman ni Senadora Miriam Defensor Santiago, ipatawag maging ang whistleblower na si Ben Horloy para ipaliwanag ang umano'y listahan ng 200 kataong sangkot sa scam. Kampo ni Napoles nang sumipot sa Senado. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Sakaling ipatawag uli ng Senado, nagkahandang kampo ni Janet Lim Napoles na sumunod sa sabina ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ayon kay Attorney Bruce Rivera, ang abogado ng Napoles, kailangan muna nila makapag-usap sa Department of Justice at tatanggapan ng Ombudsman na nag-iimbestiga sa pork barrel fund scam. Ito ay para matalakay kung hanggang saan ang dapat na mabunyag sa investigasyon ng Senado. Paliwanag ni Rivera, ayaw nilang pangunahan ang investigasyon ng DOJ at ng Ombudsman. Dinagdag pa ni Rivera, kinikilala at iginagalang nilang kapangyarihan ng Senado na magsabina at magpatawag na investigasyon. Pero kung kinakailangan, handa sila makipag-usap muna sa DOJ at Ombudsman para alamin ang mga bagay na dapat mailahad sa pagsisiyasat ng komite. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Umalma si Senador Jinggoy Estrada sa hirit na lifestyle check sa kanyang pamilya. Kasunod na rin ho yan ng utos ng Office of the Ombudsman sa Bureau of Internal Revenue na isumite ang income tax return ng senador mula 2007 hanggang 2012 o 2012 kasama ang ITR ng kanyang misis at 4 na mga anak. Ang giit pa ni Estrada, wala siyang kamuang-muang na pati ang kanyang bunsong anak na wala pang ITR ay bubusisiin din. Apela ng senador, walang problema sa kanya ang lifestyle check. Ngunit, wag naman sana isama pati ang kanyang pamilya dahil wala silang alam sa politika. Ang panukalapaan niya, isa lang sa lifestyle check ang lahat ng senador, kongresista at iba pang opisyal ng gobyerno. Nabanggit din ni Estrada na may nabalitaan siyang under surveillance o minamanmanan siya ng otoridad pero mas mainamaan niya na wag na itong gawin sa kanya dahil oras na may lumabas na warrant of arrest ay handa naman siyang sumunod dito. Pagsasabina sa DBM at COA, magpapatagal lamang sa investigasyon ng Senado sa PDAP scam. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Naniniwala sina Senators Grace Poe at Francis Chis Escudero na magtatagal lamang ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa pork barrel scam kung ipapasabina pa ang Department of Budget and Management at Commission on Audit upang makapaglabas ng dokumento na magpapatunay na ginamit ba o hindi ang Priority Development Assistance Fund o PDAP ng mga mambabatas sa bogus non-government organizations. Reaksyon ito ng dalawang senador sa request ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano kay Blue Ribbon Committee Chairman Senator T.G. Ginggona na humihiling na ipasabina ang special allotment release orders ng mga mambabatas, notices of cash allocation, special reports ng Commission on Audit at mga dokumento na may kaugnayan sa allotment na ibinigay sa mga non-government organization, korporasyon at iba pang negosyo ni Napoles. Ang mga dokumento sa allotment kay Napoles ay hawak ng COA, DBM, Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform. Paliwanag ni po, okay lang naman sana ito pero kapag lalong tumagal ang pagdinig ay baka mairita lang ang taong bayan. Ayon kay po, mas makabubuting ilabas na ang lahat ng mga nakapangalan sa listahan ni Janet Lim Napoles at kung mapapatunayan na may kaakibat itong ebidensya o dokumento ay bahala na ang komite na magdesisyon. Para naman kay Escudero, hindi praktikal na ipasabina pa ang DBM at COA dahil kung ipagpalagay na anyang 1 milyon ang saro sakaling ilabas ito sa Senado, paano ito imamatch kung hindi naman nakalagay ang pangalan ng mga mababatas at senador at ito'y mauuwi lamang sa pagpapatagal ng kanilang investigasyon. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ibang balita naman tayo, 10 araw na lamang simula ngayon ang itatagal ng supply ng tubig sa mga irigasyon sa Bulacan at Pampanga. Ito ay matapos na umabot sa 179.67 meter ang level ng tubig sa Angat Dam. Mas lampas yan sa critical level nito na 180 meters. Ay naman kay National Irrigation Administration Engineer Precioso Punzalan, ang supply ng tubig para sa mga irigasyon ay abot na lamang ng 10 araw kung saan tiyatay nasa 1,100 ektaryang palayan sa Bulacan
Bulacan at Pampanga na lamang ang kaya nitong suplayan. Nabatid na simula kahapon pinutol na ng Angat Dam ang pagsusupply ng tubig sa mga irigasyon dahil sa patuloy naman ang pagbaba ng level ng tubig sa dam. At kung magpapatuloy ito, ay posibleng isunod ang supply naman sa Angat Hydropower Plant. Bukod rito ay 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila ay galing din sa Angat Dam. Kumpiyansa mga kasama si Pangulong Noynoy Aquino na makalusot sa Korte Suprema ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ayon kay Pangulong Noy, tiniyak ng government panel na ayon sa konstitusyon ng mga probisyon ng EDCA. Sinabi rin ng Pangulo na kahit mailan ang nagnanais na madiskaril, ang implementasyon nito ay positibo pa rin silang kakatigan ang pamahalaan ng Korte. RMN Nationwide Reports. Sa Kalibo, Aklan. Ang Aklan protektado ho ng makapal na gubat sa pagdating ng El Nino phenomenon. Kasama natin sa balita si Melty Razona ng RMN Kalibo. RMN Report. Kahit ng Aklan na isa sa mga lalawigan sa Western Visayas na posibleng matinding maapektuhan ng El Nino phenomenon, hindi dito nabahala si Aklan Governor Florencio Miraflores. Ayon sa kanya, maswerte Aklan dahil sa mas malapad at makapal pa rin ang kagubatan dito. Nagpahayag kasi ang Department of Agriculture na sa 44 na lalawigan na tatamaan ng sobrang init ng panahon dahil sa El Nino phenomenon, isa dito ang Aklan. Pero ayon kay Governor Miraflores, kung dumating talaga ang tagtuyot kakampi ng Aklan ang makapal na kagubatan dito na sa ngayon umaabot pa rin sa 48,254 hectares. Ayon naman kay Aklan Provincial Agriculturist William Castillo, maramdaman ang El Nino phenomenon sa buwan ng Hunyo at aabot ito ng buwan ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Kaya payon niya sa mga magsasaka dito na magtanim ng pananim na kuntintong mabuhay sa tag-init kagaya ng ubi, alugbati, kalabasa, kamuti at iba pa. Wala naman anya ikabahala ang Aklanon dahil siguradong may sapat na supply dito ng bigas dahil ang lalawigan ay mayroong efficient irrigation system dahil sa Aklan River na kayang patubigan ang lahat na irrigated rice land dito. Kasama mo sa RMN Kalibo, Mel Tarazona, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ang bidding sa 22 million pesos modular generator set mga kasama ay piniimbestigan po ng Department of Energy. Kasama natin sa balita live si Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. RMN Report. Iimbestigahan ngayon ng Department of Energy sa pamamagitan ng mga kawani ng National Electrification Administration ang resulta ng subasta sa 22 milyong pisong presyo naman ng mga modular generator sets na napibintong bibilhin sana para naman sa pagbibigay solusyon sa problema ng kuryente dito sa lungsod ng Zamboanga. Dahil naman sa nadiskubre ng Department of Energy na overpriced man ang nasabing proyekto o kaya't inatasan ng DOE ang NEA na utusan ng SAMSELCO ang Zamboanga City Electric Cooperative na magsagawa ulit ng rebidding kaugnay sa nasabing proyekto. Nandito rin sa lungsod ng Zamboanga ang dalawang mga inhenyero ng National Electrification Administration upang masubaybayan ang pagsasagawa ulit ng rebidding sa naturang proyekto at naman mabigyan ng ilang kaalaman at ibang suggestion ang mga miyembro naman ng SAMSELCO board at mga opisyal nito kaugnay sa pagbili ng mga modular gensets. Sinisiguro man ng Department of Energy na nasa tamang lugar at nasa tamang presyo naman ang purchasing ng naturang proyekto. Kabilang na rin dito ang procurement naman ng mga interconnection lines na kailanganin para naman sa pagkabit at pag-andar nitong mga modular gensets kung sakaling mabili na ito at ma-install dito naman sa SAMSELCO. Sinisiguro ng Department of Energy na talagang mabibigyan ng hustisya ang pondong kanilang ilalaan na galing naman sa Malampaya Panda para naman sa pag-iilaw ng ilang mga lugar dito sa Mindanao kabilang na ang lungsod ng Zamboanga. 30 araw ang ibinigay na taning ng Department of Energy para naman sa rebidding ng naturang proyekto. Mula sa RMN Zamboanga, kasama mo, Bong Simbahon, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Bagi nating mga headlines to, mga Pinoy sa Saudi Arabia pinasasailalim sa MERS coronavirus screening bago umuwi dito sa Pilipinas. Kasama natin sa balita live si Joyce Adra. RMN Report. Nilayo ng
Department of Foreign Affairs ang mga Pilipino sa Saudi Arabia na voluntaryong sumailalim sa MERS-CoV screening bago umuwi ng Pilipinas. Ito ay bilang proteksyon na rin sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Partikular ang nilang OFW sa nagtatrabaho sa mga ospital at medical facilities sa Saudi. Pinayuhan din ng DFA ang mga OFWs na panatili na paghuhugas ng kamay, pagtatakip ng bibig kapag umuubo at bumabahing, at palakasin ang kanilang resistensya. Ang Saudi Arabia ang may pinakamalaking kaso ng MERS coronavirus sa ngayon. Kasama mo sa DFA, Joyce Colliantes, Adra, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide RMN News Network. Kasama wala pong dapat ikibahala ang mga magsasaka dyan sa Bulacan sa napapabalitang pamimeste ng RBB o ng Rice Black Bag. Silang bahagi ho ng bansa ayon sa Bulacan Provincial Agriculture Office, ginagawa ng kanilang tanggapan ang lahat ng posibleng paraan para makontrol at tuluyang mawalang peste sa mga pananim lalo na sa palay. Binabantay na rin ang napabalitang paglitaw ng pangilan-ngilang RBB sa mga bayan po ng San Miguel, San Ildefonso, San Rafael at Baliwag. Ilan sa mga pamaraan ay pinapayo para mapigilan ang pagdami nito at paninira ay ang sabayang pagtatanim at pagkakaroon daw ng mga light traps. RMN News Abroad. Patay sa pamamaril ang isang mataas na politiko sa Leon City, Spain. Sa investigasyon, tinambangan ang biktimang si Isabel Carrasco habang naglalakad ho sa footbridge papunta sa isang meeting. Ilang beses pinagbabaril si Carrasco hanggang sa makumpirmang hindi na ito gumagalaw. Si Carrasco ay local head ng ruling political party ng Espanya. Samantala, inaaresto rin agad ang suspect na napagalamang babae. Kaunay niyan, kinansela muna ni Spanish Prime Minister Mariano Rajoy ang lahat ng appointments nito kasunod ng nasabing insidente. Mga kasama, live pa rin tayo mula dito sa RMN News Center sa Guadalupe, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Martes, May 13, 2014. Sa mga taga Zamboanga, susunod po dyan sila kasamang Joel Sanson at si Hil Climaco sa DXRZ RMN Zamboanga. Pwede panoorin ang naging pagbabalita natin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, itype lamang po ang RMN News Nationwide. Thank you po, Lord. At tayo ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyo naging panahon sa amin. Sama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News nationwide. Orason natin, tatak alas 7:16 in the morning. Tatak RMN.